masisilayan ang bawat tao sa inyong kapanahunan. Napatuloy pa rin sa inyong kalagitnaan ay ginagawad ang siyang kapayapaan na kailangan din namang maibahagi sa bawat tao sa ibabaw ng lupa na inyong kinasasaligan, na kung paanong kayo'y nakalasap at kung paanong kayo'y nakaulinig ng mga tinig sa kaitasan, gayon din nyo sanang ipagkaloob sa bawat tao sa inyong bayan ng inyong nasasaksiyan, na kung paanong pinatotohanan ng unang sugo ang aming pananalita sa kalagitnaan at ang mga iwag at ministeryo ng kaitasan na aming ibinabahagi sa inyo, gayon nyo din sanang patotohanan sa bawat tao sa inyong bayang kinasasaligan kung gaanong kahalaga at importante sa bawat buhay ng bawat isa't isa ang pagkaalam ng katotohanan at ng tunay na katwiran ng Diyos na buhay. Sapagkat kung paano nasa amin na inutos na isaysay sa inyong kalagitnaan ang mga kaganapan na nagaganap sa kasalukuyan at sa inyong bayang kinasasaligan, gayon din sana ang bawat isa't isa sa inyo na maganda sa mga daratal na kapanahunan, na kung saan ay kailangan na ihiyaw ng bawat isa't isa sa inyo ang salitang kabanalan, na kailangan na ipangalandakan ng bawat isa't isa sa inyo ng kaligtasan na inyong tinamo sa kalagitnaan, na gayon din ng kanilang tatamuin, datapwat paanong kayo'y makahiyaw ng malakas, sa paanong kayo'y makababangon, gayon na hindi nagaglalarawan sa inyong mga pagkatao ang salitang Kristo, na kung saan ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos na buhay. Alalahanin ng bawat isa't isa sa inyo na kung paano aming inihayag sa inyo kung ano ang marapat na ganapin ng bawat isa't isa, at kung paano tanggapin na bukal sa inyong kalooban ang mga sinumpang tungkulin na yan na nakaatang sa inyong mga balikat, na kailangan na inyong tupdin at sundin ang sa inyo'y ipinagkaloob, na kung paano inialay ng unang sugo ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos na buhay upang paglingkuran ng taong bayan sa kanyang bansang kinasasaligan, gayon din nyo sana ang ibigay ang inyong mga sarili bilang isang aing buhay sa harapan ng Diyos na buhay, upang aming gamitin sa pakikibaka, hindi laban sa dugo at laman, kundi laban sa katwiran at pamumuno ng inyong pamahalaan, na kung saan ay sila
sila ay nagdidigmaan at sila ay hindi maayos ang kanilang pamamala at hindi makapagkaloob ng kapayapaan sa bawat kanilang nasasakupan. Datapwat sino ang aming mga gagamitin upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sino ang aming gagamitin upang isa-isay sa kanilang kalagitnaan kung ano ang marapat na gawin bilang isang nilalang ng Diyos, o kung paanong may sasisay sa kanilang kalagitnaan, kung ano ang tunay na katungkulan ng bawat tao sa ibabaw ng lupa. Kung mismo kayo na aming ginagamit, kayo na aming pinagkakatiwalaan upang ihanda ang inyong mga sarili, kayo'y hindi kayo naging handa sa anumang oras at araw na aming kinakailangan. At kung paano na dumatal sa inyong kalagitnaan, naiudyat ng unang sugo ang pakikibaka sa karunungan at katwiran. Kayo'y ang inyong mga karunungan ay hindi pa nahahanda. Ang inyong mga taba ay hindi man lamang makatagos sa paano kayo makasusugat, sa paano ninyo magagamit sa pakikibaka. Halos ang inyong mga sarili ay hindi nyo kayang daigin. Sapagkat ang panahon ay madaling lumilipas. Ang unang sugo ay ibig ng may pakilalang Diyos na buhay sa inyong kapanahunan, upang hindi mauwi sa walang kabuluhan ang lahat niyang kapaguran na inilaan sa inyong harapan, na sa paulit-ulit ay tinuturo sa inyo kung ano ang hindi ninyo marapat na gawin at kung ano ang marapat na gawin ng bawat isa't isa sa inyo. Nasa inyong mga pandinig ay paulit-ulit na sinasaysay ng unang sugo ang kahalagahan ng pananampalatayang inyong napasukan. At kung anong kahalagahan ang paglaan ng kanyang sarili sa paglilingkod sa Diyos na buhay na hindi magawa ng bawat isa't isa sa inyo. Maraming guro at pastor ang nagsilitaw sa inyong kapanahunan. Maraming nagsasabi na sila ang tunay na mga sinugo. Datapwat sila hindi nakagawa ng daan na katulad ng ginawa ng unang sugo sa inyong kapanahunan, na siyang pinagkatiwalaan ng Diyos na buhay upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga amo at sa mga tupa na kayang tumanggap ng salita ng Diyos na buhay, na katulad ng inyong ginagawa. Masdan ninyo kung anong kaganapan ang nagaganap sa inyong bayang kinasasalikan. Masdan ninyo kung paanong lumakad ang tao sa ilalim ng araw na walang katiyakan.
sapagkat kung tunay ng bawat isa't isa sa inyo ay gumising na mula sa pagkakatulog, at kung tunay nga ng bawat isa't isa sa inyo ay nakagaganap ng tungkulin sa harapan ng Diyos na buhay, gising sana ay alam nyo ang kaganapan na nagaganap sa inyong bayang kinasasalitan. Alam nyo sana kung paano ngawin ang kaguluhan sa inyong bayang kinasasaligan, na kayo mismo sa kalagitnaan ay hindi nyo kayang pagkatiwalaan ng isa't isa sa inyo. Sa paanong usbong ang pag-ibig na yan, kung hindi kayo marunong magkaloob ng pag-ibig sa inyong kapwa, maging sa inyong mga kaaway. Sapagkat maraming tao ang hindi nakaalam ng katotohanan. Maraming tao ang nananatili sa lilim ng kadiliman. Maraming tao ang nahuhulog sa bangin ng kahirapan, at sila'y nakukulong sa banig ng karamdaman, na kayo sana ang kakalag mula sa kanilang pagkakatali, na kayo sana ang magiging kanilang ilaw, na kayo sana ang magtuturo ng tamang landasin, na ngayon sa oras na ito ay itinuturo pa rin sa inyo kung ano ang marapat na gawin ng bawat isa't isa sa inyo. Hanggang kailan sa kalagitnaan na kayo'y tuturuan? Hanggang kailan sa kalagitnaan na kayo'y makatatanggap ng lamang kati, na dapat na kayo ay sapat ng makapagturo, na sapat na sana ang bawat isa't isa sa inyo na makaakay ng mga bulag at makapagpamulak ng mga tao na kanilang mata. Ano na lamang ang inyong iharap sa harapan ng Diyos na buhay? Na ang lahat ba ng kapaguran at ang lahat ba ng ginawa ng Diyos na buhay upang sumulong ang bawat isa't isa sa inyo ay mauwi sa walang kabuluhan? Na wag nawang mangyari. Bagkus sana ang bawat isa't isa sa inyo ay sumulong ng sumulong. Kung ang isa mong kapatid ay nadapa, ibangon mo at samahan mo na lumakad upang makapunta rin naman sa dakong iyong pinupuntahan. Datapwat di gayon ang nagaganap sa kalagitnaan. Marami sa inyong mga kapatid ang paulit-ulit na nadadapa at hindi makabangon dahil sa sugat na kanilang tinatamo. Datapwat kayo ay hindi man lang ninyo kayang gabayan ang inyong mga kapatid kung sila'y nangadadapa nang hindi nila alam ang kadahilan. Marami ang misyon na sa inyo'y nakaatang,
Marami ang kinakailangan na gawin ng bawat isa't isa sa inyo. Maraming nagabang na dapat gampanan ng bawat isa't isa sa inyo. Datapwat isa man sa inyo, liban sa unang sugo, ay walang kumikilos. Kung hindi ba kami magbibigay ng tanda sa inyong kalagitnaan, ay hindi masisindak ang bawat isa't isa sa inyo. Yan baga ang inyong iharap sa harapan ng Diyos na buhay? Inyo bagang masasabi sa inyong mga sarili na ako ay saring tagapagligtas, na ako ay hinirang ng Diyos na buhay, na ako'y pinagkalooban upang kagalitan yung taong nagkakasala sa harapan ng Diyos na buhay? Tatapwat maging kayo na pinagkalooban ng mga ganitong tungkulin ay hindi nakasusunod sa harapan ng Diyos na buhay. Sino ang bawat isa't isa sa inyo na tumatayo sa harapan ng Diyos na buhay at nagsasabi sa kanyang sarili na ako ay tagapang-aral, na ako ay kasangkapan, na ako ay kayang manggamot ng kahit anong uri ng karamdaman? Datapwat hindi nyo kayang paglingkuran ang Diyos na sa inyo'y tumawag. Kabagabag ang bawat isa't isa sa inyo na kayo'y hindi nagsisipagkilos upang sumulong. Kabagabag ang bawat isa sa inyo na kung kayo'y lisanin ng unang sugo sa kalagitnaan, sinong magtuturo sa inyo ng iwagat ministeryo ng kalangitan? At kung kayo'y lisanin ng unang sugo, kayo'y iiyak ng di kawasa, sapagkat kayo ay nagpabaya sa tungkulin na sa inyo'y pinagkaloob, na kayo ang bawat isa't isa sa inyo ay hindi naging handa sa paraang ibig ng unang sugo upang ilaban sa pakikidigma. Na kung paanong inyong nalaman ang lahat na ibig na maganap ng Diyos sa daigdig o sa bansang inyong kinasasaligan, gayon nyo din sanang ipaalam sa bawat taong nadidiliman kung anong ibig na maganap ng Diyos na buhay, na kanyang ipagkakalob ang kapayapaan, na kanyang ipagkakalob ang kasaganan at pagpapala sa lupain kung sila ay maging masunurin at kung kanilang tuparin lamang ang tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos. Katotohanang isinasaysay ko sa inyo, kayo'y magsisikay ng buti ng lupain, datapwat kung sila'y maghimagsik laban sa katotohanan, at kung hindi nila tuparin ng tungkulin bilang isang nilalang ng Diyos, katotohanan, sila'y lilipulin ng tabak, sapagkat sinalita ng bibig ng Diyos na buhay. At kayo ay lumakad ng ngayon at sa ibig ng Diyos na buhay, sapagkat kayo'y hindi na mga sanggol na hindi nyo alam kung ano ang marapat na gawin at hindi kayang lumakad
inyong mga sarili na kayo ay kayang maglakad at kayang ganapin ng tungkulin na yan. Kaya't huwag niyong sabihin sa inyong mga sarili na hindi niyo kayang ganapin ang mga tungkulin na yan. Sapagkat kung hindi niyo kayang ganapin, hindi sana kayo pinagkalooban ng ganitong tungkulin. At sa inyo ay aking isasaysay ng kautusan na yan ay pinagkaloob ng Diyos mula sa aking kapanahunan at hanggang ngayon sa inyong kapanahunan ay hindi para sa mga taong matuwid, kundi para sa mga taong makasalanan. At yan lamang ang aking daladala sa inyong kalagitnaan. At muli kong iiwan sa inyo ang biyak na bato na ito at ang aking baston. At hindi na ako pa magtatagal. Ako, si Propetang Moises sa inyong kapanahunan. Adios sa inyo. Adios. Salamat po. Mamaya sasaysayin natin yan, ha? Mag-reflect tayo.